What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na grabe ang init ng IC niya. Hindi siya nagcha-charge. Ayan mga idol, kung napapansin nyo po, walang reaksyon. Sinaksak daw po ito, magdamag at nagulat si ma'am na nag-iinit na ang cellphone. At kapag hawakan mo ang pinaka-IC niya or yung tinatawag na UBP IC, sobrang lakas uminit. Kaya hindi siya nagcha-charge. Kumbaga, shorted po ang pinaka-UBP. Ayan mga idol, para makita talaga natin kung talagang nag-iinit pa, mag-apply po tayo na Rosenflex. I-determine po natin kung saan ang nag-iinit. At mga idol, gagamit tayo nito para malaman natin kung saan part ang nag-iinit or anong IC ang nasira. Ayan mga idol, budburan po natin. At ayan, isalpag po natin sa charger mga idol. After po natin nalagyan ng Rosenflex, ayan, malalaman na natin kung saan ba talaga ang nag-iinit. Grabe mga idol, nakakapasok po ito ng kamay. At ayan mga idol, pansinin nyo po, sa sobrang lakas ng init ng UBP IC, talagang umuusok na siya. Grounded po ang linya ng charging nito mga idol. Kaya kahit palitan ito ng battery at pinapalitan na rin pala ito ng may-ari ng charging pin sa iba at hindi na daw kaya gawin ang pinaka-charging. Kaya ayun mga idol, pansinin nyo po, tinister po natin ang linya at ang nangyari, ayan, kabilaan po ang palo ng linya ng charging. At dito mga idol, nandito po ang linya niyan sa baba. Shorted po ang pinaka-overcharging protection or yung UBP IC. Magdamag din kasi itong chinars at ang nangyari mga idol, na over voltage po siya, kaya ang nangyari, pumutok po ito. Ito po yung unang pumuputok mga idol bago sa charging IC. Ayan, natanggal na po natin at grabe, namuti na po talaga siya mga idol. At ang gagawin natin dito, hindi po tayo magpapalit ng UBP. Ayan, bago na ang charging pin nito mga idol, galing po ito sa iba at hindi daw kaya gawin. Kaya ayan, sinubukan ko ni chinek ang ilalim at nakita ko yung umuusok. Kaya ayan, pansinin nyo mga idol, nung tinanggal ko ang UBP IC, hindi na pumapalo ang pinakalinya. Kanina, grounded siya at nung tinanggal natin, nawala po siya. So, doon kasi nanggagaling ang pinaka-positive line mga idol bago dito sa baba at bago doon sa IC. Kaya mga idol, dito kahit tanggalin mo ang UBP, pwede mo siyang i-bypass. Kaya ang gagawin natin mga idol, bypass po, hindi na natin papalitan para in case ma-overcharge, hindi siya masisira. At ayun mga idol, kinister ko ang linya at hinahanap ko ang positive. Dito pumapalo, yung kanina hindi pumapalo. At dito natin i-bypass mga idol. So, i-connect lang po natin isang linya ng jumper from doon sa kapasitor na malaki papunta dito sa maliit din na kapasitor. So, ayan. So, yan po yung linya ng positive mga idol. So, nawala po ang linya sa baba dahil po tinanggal natin yung UBP. Siya po kasi ang controller mga idol ng positive papunta doon sa pinaka-IC. Kaya ayan mga idol, nagkaroon na po ito ng linya dahil ayan, isang jumper lang po ang kailangan natin. Ang mga ganitong problema mga idol, kung wala kang pamalit na babypass po ito at magagawa ito na kahit hindi napalitan ng UBP IC. So, ayan mga idol, sundan nyo lang po ito. Galing doon sa malaki ng kapasitor, papunta dito sa maliit sa baba. So, ayan. So, ganun lang kasimple. Pwede nyo po ito sundan. Pwede nyo rin po palitan ng UBP IC. At ayan, takpan po natin mga idol dahil tinanggal ko po pala ang bakal dito. At nung na-trace ko mga idol, grabe ang pag-init at napasok po pala dito ang kamay ko. Hindi ko pala na ipakita sa video. Ayan mga idol. So, salpak natin yung camera at tingnan natin. So, kanina, shorted at nawala ang linya nung tinanggal ang IC. At ngayon mga idol, ayan, pansinin nyo po, meron na pong linya ng positive. Kaya ayan, testing natin. At bago tayo magpatuloy sa video, shoutout muna tayo rito. Ayan lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout sa inyong lahat. At ayan mga idol, after po natin na bypass ang UBP IC, 100% gumana kagad. At laking tuwa ng may-ari nito. Dahil nung pinagawa ito sa iba, siningil pa siya sa bagong charging pin at hindi naman nagawa. At ang sabi sa kanya, papalitan daw po ng motherboard at wala daw available. At buti na lang na silip po natin ang problema. Ganun lang kasimple mga idol, kapag nagpalit po kayo ng charging pin na hindi pa rin nagcha-charge, pwede nyo po i-check ang linya. Madalas kasi kapag UBP ang tama, shortage po ang linya niyan. At kapag isaksak mo, nag-iinit ang motherboard. Kaya ayan mga idol, tingnan po natin kung magdadagdag, isara muna natin lahat at ibalik natin ang screw dahil hindi ko po naipakita kung paano ito binaklas dahil hindi ko naman sana ito bibidyohan at i-share sa inyo. Pero dahil nagbablog lang naman ako at para makatulong din sa inyo at sana tulungan nyo po ako na ibahagi ang video
video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at mag-follow sa ating FB page, Julfon TV Official New Feeds. Hindi po kasi lahat ng mga gumagawa mga idol marunong mag-bypass ng OBPIC. Kaya kung napanood mo ang video na to, pwede nyo po ito sundan at sana i-share nyo rin sa iba para makatulong din tayo sa kapwa natin. At ayan mga idol, lagay muna natin yung SIM at tingnan natin kung magdadagdag na ba ang kanyang percentage. At meron akong tips lalo na sa ating mga viewers, iwasan nyo po mag-charge ng magdamag para hindi matulad dito ang cellphone mo. Or kapag na-overcharge, pwedeng lumobo, madamay ang pinaka-battery at pati motherboard. So ayan mga idol, i-on natin at tingnan natin kung magdadagdag. So wag po kayong kukurap, antayin po natin mga idol at maraming salamat sa lahat ng nag-support sa aking YouTube at sa FB page. At maraming salamat mga idol sa inyong tiwala at sa mga gustong magpagawa ng ganito, mag-PM lang kayo sa ating FB page, Julfon TV Official New Feeds. At kanina mga idol, 10% at ayan, nung inopen pa lang natin, nag-11% na. So, ibig sabihin, 100% normal na po ang charging niya. At sana nakakuha po kayo ng idea sa paggawa nito. At ito po pala yung tinanggal natin mga idol, yung maliit na OBPIC or Overcharging Protection. Maliit lang po yan mga idol. Pero kapag pumutok yan, patay talaga ang cellphone mo, hindi mag-charge.